Guys, meron lang akong ikikwento tungkol sa nangyari dun sa pagdi-deliver ko sana dun sa Bagong Silangan dito lang sa Quezon City, dun sa likod ng SWD pababa, Silangan. Ang nangyari kasi dito, mga bandang alas 8 ng gabi, pick up ako ng Jollibee San Mateo, tapos ang atid Silangan. Pagdating ko dun sa pin location, meron naman dun address, 144 address. Tapos chinat ko, tinawagan ko ng ilang beses, hindi sumasagot. Tinext ko, hindi sumasagot, pero nagantay pa rin ako. Mga after kalating oras, pero anong order na to ay bayad na siya. Nasa halagang 800 yata. Kasi bakit Jollibee, bakit hindi tanong bakit yung isang order na tag 800 yata. Tapos sabi ko, paano kaya to? Hindi pwede. Parang ang nahulaan ko dito, parang ang gusto nila i-report ko, tapos para ibalik sa Jollibee. Sabi ko, hindi ko pwede i-report dahil last ko na to last order ko na to kung tutuusin niya, kung si Raulo kong rider, pwede ko i-drop yun. Tapos ako na lang ang kakain. Parang ganun yata nangyayari sa iba. Kaso hindi ko gawain yun dahil di naman ako sakim sa pagkain. Hindi naman ako patay gutom. Kaya ko bumili kahit na anong pagkain pa dyan gustuin ko. Kaya ginawa ko, inantay ko. After kalating oras siguro pag-antay ko doon, naisipan ko na i-drop ko na lang. Tapos i-text ko siya, sabihin ko na nandun sa may pintuan. Total, nandun naman yung pin location, nandun din naman yung address. Kaya ipapatong ko na lang saka sakali na makita nyo, di ba? Kasi nagre-ring kasi ayaw naman sumagot, ayaw mag-reply. Kaya ang ginawa ko, ipatong ko. Rinap ko na siya kasi bala ko talaga ipatong na lang doon, iiwan ko na lang doon. Hindi ko talaga pwede dalhin yun, at saka hindi ko pwede pa cancel yun kasi tatamaan ako doon pag pinakancel ko. Kaya iniwan ko doon. Tapos pagka-drop ko, nag-antay pa rin ako ng 5 minutes, baka sakali sumagot na. Ayun, hindi nga ako nagkamali. Nung rinap ko, after 5 minutes sumagot. Pinagalitan ko siya. Sabi ko, kung hindi ko pa i-drop, hindi ka pa sasagot. Mabuti sumagot ka dahil iiwan ko talaga ito dito nandito naman yung pin location, nandito naman yung address. Iiwan ko talaga ito dito. Sasabihin ko sa mga kapitbahay nyo na kapag hindi kinuha to ng isang oras, sa inyo na. Yan yung sabi ko. At may mga CCTV rin naman, kaya makikita nila yon. Buti sumagot. Ayun pala, hindi siya doon nakatira. Malayo. Ang tirahan niya siguro sa mga taga rito sa Commonwealth, mga Ever Gutesco, tapos Century, mga ganun kalayo yung tirahan niya. Tapos sabi pa sa akin, mali yata yung pin location na nilagay. Sabi ko, hindi po magkakamali dahil hindi naman ito Pandago. Kayo po ang nag-book nito, kayo ang maglalagay ng pin location, kaya hindi pwede magkamali. Sabi ko, saan po ba kayo habang nandito pa ako para maihatid ko dyan? Ayun, sinabi niya kung nasaan siya. Malayo, kaya ang ginawa ko, hinatid ko.
Eh di nakuha niya yung order. Eh ang point ko dito, paano kung hindi siya sumagot? Di ba? Eh di kakainin ng mga kapitbahay yun. Oo, sabi ko, buti na lang sumagot ka. Yun, hingi siya ng sorry. At hinatid ko doon. Nandito naman yung makikita dito sa video na kinuha ko at saka hinatid ko doon sa mayari. Kaya sana huwag na kayong magtatangka na sa mga customer dyan na gustong i-pick-booking ako. Hindi yun mangyayari dahil alam ko na yung mga style na ganyan. Mag-book ng mali tapos mag-aantay ng ipa-cancel. Yan, tapos tatama dito sa rider. Narito yung video, panoorin natin. What's up guys? Dito tayo ngayon sa Silangan. Nandito yung address. Ayaw sumagot, ayaw mag-reply. Tapos yung pangalan ng deliverer, hindi siya kilala, pero nandito yung address. Kaya ang gagawin ko dito, balak ko iiwan to dito sa may pinaka-address niya. Ipicturean ko na lang, kaya bibidyoan ko. Tal, ayaw naman niya mag-reply eh. Diba? Wait lang. Tawagan ko, siya pa. Last na. Kanina pa tayo dito eh. Ayan guys, number 4. Ayan yung order. Ito tindahan. Ayan naman sumugot ni mami. Sasarado nila. Ayan o. Ayan na. Mukhang ayaw naman nila sumagot. Ayaw rin naman. Ilapag ko na dyan sa address niya. Tinext mo na ba yun?